Oh. Ina, dami-daming kriminal sa Pilipinas eh. Kung ano-ano yung inaatupag nyo. O panoorin ninyo yung statement ni Inday Sara patungkol doon sa ambush diyan sa sa May Mindanao. Yung mayor ba yan, gobernador? Na ampatuan, putang ina, hindi na inarmalite, hindi na binaril, putya, missile na. O panoorin natin itong statement ni Inday. Life goes on na lang ba? Binatikos ni VP Sara ang tila pag-normalize ng karahasan matapos rat-ratin ng RPG ang convoy ni Sharif Aguac Mayor Ahmad Ampatuan. Mas malalim na investigasyon ng kanya ring panawagan. Yan ang agenda report ni Francis Folve. I strongly condemn these acts, especially that I come from Mindanao, dahil yung mga ganito na mga pangyayari nagpapakita ng degradation ng peace and order. Kinundina ni Vice President Sara Duterte ang pananambang kay Sharif Aguac Mayor Ahmad Mitra Ampatuan sa Barangay Poblacion nitong January 25 gamit ang isang RPG. Sabi no, alam nila kasi na kung mga baril-baril lang, hindi na talaga uubra dahil karamihan talaga ng mga sasakyan ng mga politiko bulletproof na. Napakamahal niyan. Alam mo yung magpa-bulletproof ka ng isang full-size SUV katulad ng Land Cruiser o kaya mga Nissan Patrol, mga 10 milyon yan. So ngayon dahil nga putsang ina, ganun na kagulo sa Pilipinas, mantakin mo nagkaroon ng access yung mga putyo-putyo na mga gun for hire, meron na silang RPG, putang ina. Anong nangyayari sa bayang Pilipinas? Narinig nyo na ba ito noon? Narinig nyo na ba yung ganito na minisile sa ulo? May ganun ba? Wala naman. Ngayon lang, administrasyon ni Bongbong Marcos naglabasan itong mga putang inang ganitong klase ng krimen, tapos sasabihin ito ni Remulla, malinis ang Pilipinas? Naayos niya ang Pilipinas? Wala ng krimen? Putragis yan. Sabi ko nga sa inyo, yung mga tangina talaga. Yung magkaroon ka lang ng isang baril, napakahirap na. Yung makakuha ka ng isang baril na burado yung serial number, kung ano-ano pang illegal na mga baril, napakahirap makakuha. Putang ina, ito rocket launcher ang meron. Hayop talaga. Di ba ganyan nakagulo ngayon dito sa Pilipinas, nakakahiya. Nag-message nga si Anharot sa GC namin. Sabi niya, pucha, boss Dada, alam mo ba? Ibinalita na dito sa Paris. Putang ina, antindi daw dyan sa Pilipinas. Pucha, assassination attempt. RPG. Nakita niyo inassassinate si Donald Trump, yung tinamaan lang yung tenga niya, lumingon siya kaya sa tenga lang siya tinamaan. Puta, imagine mo kung RPG yung pinangano sa kanya. Puta, sa tenga siya tatamaan ng RPG, putang ina niyan, wala. Sabog ang mukha mo talaga. Kung mukha ni Ontiveros yung tinamaan niyan, makapalang mukha nun, hindi yung tatablan niyan. Pero puta, imagine mo ganito na tayo sa Pilipinas ngayon, wala. Tingin ko sa mga otoridad, parang life goes on. Normal lang na meron kang nakikitang RPG sa gitna ng daan. In broad daylight. Hindi yan normal at hindi yan dapat pinapalampas. Dapat merong malalim na investigasyon. Kahit pa man sabihin natin na namatay yung mga nag-ambush, dapat merong malalim na investigasyon na paano nangyari ito at paano nagkakaroon ng RPG ang mga, siguro sabihin na natin, civilian, kasi hindi naman talaga yun mga uniformed personnel. Pero bago pa ang pahayag ni VP Sara, bumuo na ang PNP ng isang Special Investigation Task Group para tukuyin at arestuhin ang utak sa likod ng ambush. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang SITG ay mangangalap ng forensic evidence mula sa sasakyan at mga baril ng napaslang na mga sospek. Nakikita lang natin sa pelikula yung mga kanyang uli. Nakikita lang daw sa pelikula, putz. Tangkinan niya. Ba namang klaseng PNP to? Napag-alaman na ito na ang ika-4 na pagtatangka sa buhay ng nakaligtas na alkalde. Bahagyang nasugatan ng kanyang 2 security escort. Patay naman sa hot pursuit operations ang magkakaanak na 4 na gunmen na posible umanong hired killers.
Ang ini-establish po natin ngayon, motibo initially po ay titingnan po. Ito po ay gun for hire na kung saan ginagamit ng alias Rapra yung kanyang mga kamag-anak. Yung pong alias Rapra po, yung suspect na gawin po natin, ay may tatlong previously po issued na warrants of arrest. Ito po ay warrant of arrest. Utangin na yan, sipin nyo yan. Meron ng napakaraming warrant of arrest, hindi nyo nahuhuli. Nakapanalasa pa yan. Tayo na yan, si Senator Bong Revilla nakakulong, libing tuloy. Si Senator Bong Revilla nakakulong na. Samantalang ito may 4 na warrant of arrest, putang ina, hindi nyo pa nahuhuli. Anong klase yan? Ayop kayo. Hoy, Boying tuloy. John B. Cremulya, putang ina. Puro ka kasi pa-presko. Yan yung sinasabi ni Trillanes eh. Wala kang nauhuli. Tangina, mas maraming beses ka pang nagpapa-retouch ng makeup mo sa tuwing magpapa-interview ka kaysa sa magpagtatrabaho mo. Gusto mo maging presidente? Nang tinapay ka. Merong 3 o 4 na warrant of arrest, hindi na aaresto. Puta, may dala pang rocket launcher. Saan ka naman? Sa kasong matter. Una nang itinanggi ni Moro Islamic Liberation Front o MILF Commander Dato Blackstone Adam ang kumakalat sa social media na may kaugnayan ng kanilang grupo sa pag-ambush kay Mayor Ampatuan. Dagdag niya, Putang ina, military grade yan. Alam mo, putang ina, kung ako, paano ko papatama yan? Sabi ko nga sa'yo, pumuputok na ako, hindi pa ako sintado. Putsa, ito missile. Tanginan to. Hindi to basta-basta gun for hire. Puta, matindi ito. Baka dating militar pa yan o ibig sabihin talagang nagpa-practice ka ng magpasabog ng RPG na yan. Putsa, ang layo. Kainan na target mo, sapul na sapul. Putsa, dapat iniimbestigahan talaga to dahil yung paghawak pa lang niya nung armas, tainan yan, aral na aral eh. Dapat talaga yung mga angulo na hindi lang ito basta gun for hire, ganun. Gun for hire, meron po akong ipapapatay na kapitbahay. O anong gusto mong gamitin? Kutsilyo? Paltek? Revolver? 45, 9mm, Super 38, 40 caliber, o carbine, o putang ina RPG. Pucha yan, di ba? Hindi basta-basta gun for hire to. Kailangan malaman talaga natin kung anong kaya lang, dead man cannot talk, sabi nga, patay yung 3 eh. O paano pa magsasalita yun? Sinong amo ng mga yan? tuloy ang kanilang koordinasyon at pakikipagtulungan sa pamahalaan para matiyak ang seguridad at katahimikan sa lugar. So ito na yung sinasabi ni Inday Sara na putyang ina parang normal lang. Mantakin mo ilang araw na yung nakalipas, wala man lang. Parang hindi man lang tayo naaalarma. O ganun na lang ba tayo? Di ba?